Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. So ito, nagsalita na po uli si alias Rene pagkatapos mag-press con si Senator Hontiveros para pasinungalingan yung sinasabi ni alias Rene na siya ibinayaran lamang ni Hontiveros para tumestify laban kay Pastor Kibuloy, idawit o idamay si BP Sara at si Pangulong Duterte, pati na rin sila Bongo at Senator Bato de la Rosa. So ito naman yung naging reaction dito ni Coach Oli sa sinasabi ni alias Rene. Kung ito ba may katotohanan, kung ano ba yung tansya niya, kung nagsasabi ba ng kung totoo, itong si alias Rene, naglabas ngayon siya ng panibagong video para pasinungalingan naman yung sinabi ni Senator Ontiveros doon sa kanyang press con. So ito panoorin po natin. Nako, eto. Sumagot na si alias Rene. Patay tayo dyan. Hindi, ako, tanong ko lang ha. Hindi kasi may nag-send lang nito. Okay? Coach Oli, may nag-send ng video. Naka-upload naman to sa YouTube. Check nyo na lang. Hindi naman galing sa akin tong YouTube na to eh. Okay? Wala akong kinalaman dyan. Hindi ko kakilala yung YouTube na yun. Oh. Pero babanggitin ko yung YouTube. Kailangan para mapanood nila kasi para matingnan nyo. Oh. Mache-check nyo naman eh. Oy. Wait. Wait. Tingnan natin ha. Ano ba yung YouTube neto? Saglit. I-check nyo yung sinend lang to. Huwag ka magagalit. Ano? Pagtanggol Valiente. Pagtanggol Valiente po yung YouTube. Sinend lang sa akin yung link ha. Hindi ko kilala to. Kahit ipa-check mo sa mga NBI. Okay? Hindi po sa akin yung zip code, 'di ba? Ano zip code? Address 'yon. Oh. Basta maki-check naman nila kung sa akin galing yung video or hindi. Basta may nag-send sa akin ng link. Bibigyan lang natin ng komentaryo. Ang tanong, Risa, baka sasabihin naman, magpatulong ka na rin kay Claire. Ang tanong, baka sasabihin nyo na naman, ano to? AI. Kasi kung AI, wala na tayong pag-uusapan. Tapos ang issue. Claire, tanong, AI ba ito? Total, kayo mahilig magbanggit ng fake news peddlers eh. Tanong ko na rin sa'yo, Risa, total, binanggit mo na yung kanina na nagsishare ng AI si Bato. AI ba ito? Ako, personally, hindi ko alam kung AI ito kasi sinend nga lang sa akin yung link, no? Gusto ko i-share sa inyo. Kayo na mag-decide kung ito ay AI o hindi. Di ba? Pero kung ito ay hindi AI, pag-usapan natin. Anong sabi ni alias Rene? Ako po si Michael Maurilio, si alias Rene. Una po sa lahat, hindi po ako binayaran, pinilit, tinakot, or kinidnap ng kingdom. Maliwanag yan ha. Hindi siya pinilit, hindi siya binayaran, hindi siya tinakot, hindi siya kinidnap ng KOJC. Ang kampo ni Pastor Apollo si Kibuloy, wala pong katotohanan yung mga claims ni Senador Risa sa kanyang press con. Kanina lang to. Kasi kanina lang nag-press con si Risa eh. Hindi totoo yung sinabi ni Risa sa press con niya. Kaya nga ang tanong ko pa rin sa inyo, sino ang mas papaniwalaan nyo? Wala naman tayong pilitan. Alam nyo naman sa channel ni Coach Oli, walang diktador dito, walang pilitan. Sino ang naniniwala sa inyo kay Risa? At sino ang naniniwala sa inyo kay alias Rene? Kayo na mamili. Siyempre, Coach Oli, ang mga naniniwala diyan kay Hontiveros ay yung mga dilawan, pinklawan, at yung mga sympathizer ng NPA. So sa kanila, si Hontiveros na yung pinakamalinis, pinakatama, pinaka hindi nagsasabi ng kasinungalingan. Pero ang pinakamasamang tao para sa kanila ay yung mga Duterte supporter, sila Pangulong Duterte. Yan lahat ang gumagawa ng mali sa Pilipinas. Kaya gusto nilang ipakulong, sirain, tanggalin talaga sa listahan
ayaw nila maging presidente si Sara Duterte. Kasi masama yan sa kanila. Yan yung sa paningin nila. At yan yung mga naniniwala dito kay Hontiveros. Wala po ako sa pader ng Kingdom. 2019 pa po ako huling nakapunta ng Glory Mountain. Ayun, 2019. So that was 6 years ago. Okay? Wala siya sa poder ng Glory Mountain. Ako po, ilang beses na ako nakapunta sa Glory Mountain. Nakatulog pa ako dyan. Napakaganda ng lugar. Pero kung hahalughugin yan ng tropang Torre, makikita si alias Rene kung nandoon nga. Eh kung wala doon, sinungaling si Risa. Di ba? Ganun lang kasimple. Risa. So doon pa lang, sira na kagad yung unang naratibo ni Senator Hontiveros na sinasabi niya na kinidnap nga daw itong si Alias Rene at doon daw tinatago sa Glory Mountain. Dapat daw aminin niya ni Atty. Torion at mga taga KOJC na ito si Alias Rene nandoon sa Glory Mountain. Kaso, pinasinungalingan ni Alias Rene. So, tablado yung sinasabi ni Hontiveros na kinidnap itong si Alias Rene ng mga taga KOJC. Risa, kung may ebidensya ka, maglabas ka ng picture. Yung recent. Yung picture niya ngayon. Yung ganyan na itsura. Kung nasa Glory Mountain talaga siya. Kasi 2019 pa daw siya nandoon. So ibig sabihin, kung may mapakita kang picture kahit nandoon siya sa Glory Mountain ng 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 at 2025, 6 years. Makapagpakita ka kahit isang picture na nandoon si alias Rene. Sinungaling to si alias Rene. Maliwanag. Ang laki ng window mo, Risa, para patunayan mo na nagsisinungaling si alias Rene. Hindi po madali sinasabi niya na. Kasi pwedeng sabihin ni alias Rene, teka hindi. Ang huli kong punta ron, 2024. Pwedeng ganun. So may recent. Kailan lang siya na, pwede niya sabihin, ay hindi. Bago lang yan. Pero 2019, iba na itsura niyan. Lalo yung mga bata, malaki ang pinagbabago ng bata sa 6 years. Ha? Oh. Sige. Pakita ka ng ebidensya, Risa. Ito lamang ay pamamaraan ni Senador Risa upang ako ay makuha ulit at patahimikin. Kusa po akong lumabas upang sabihin. Ayan daw. Paraan lang to ni Senator Risa para siya ay makuha at patahimikin. Tanong, si Risa ba ay may record or may bahid ng kumukuha at pinapatahimik? Eh ngayon nga lang, gusto niya i-demanda sa NBI yung mga nasa likod ng video. Hindi yung si alias Rene mismo. Ayaw niyang kumalat yung video. Di ba? Dito, malaki yung ibig sabihin ng gustong patahimikin. Ha? May pagkakahawig ito doon kay Atty. Cabutas nung sinabi ng isang senador na diba, yung baka balang araw tumumba na lang. So, nakakasuhan doon si Atty. Cabutas. So, posibilidad itong si alias Rene, pwede rin na makasuhan o si Hontiveros dahil dun sa sinasabi, pwedeng patahimikin kasi napakalaki ng ibig sabihin ng gustong patahimikin. Kasi kung gagamitin natin yung sa mga pelikula, di ba, pag sinabing gustong patahimikin, talagang isa-shout out yan. Talagang shut up. Tapos talagang sina-shout down na forever na dinadala mismo doon sa liwanag. Bigyan ko kayo ng katahimikan. Diba? Kung totoo sinasabi ni alias Rene, una, mainstream media. Tumahimik nung si alias Rene may nilabas na video. Ito pinakamalaking kaipokrituhan sa balat ng lupa. Dilaw. Pink.
tingnan nyo kung gaano sila katahimik ngayon. Napaka-ipokrito, di ba? Coach Oli, isama mo na rin yung administrasyon ngayon ni Bongbong Marcos at si Manang Claire na hindi nag-react kung ano man yung nangyayari ngayon tungkol dito sa KOJC, dito sa witness na to. Pero, nung mga panahon na tinutugis nila si Kibuloy, panay ang salita, panay ang bigay ng komento ni Manang Claire. Pero, isa siya ngayon sa mga tumatahimik at hindi nagsasalita tungkol sa pagbaliktad nitong testigo na nagdidiin kay Pastor Kibuloy. So yung kahipokrituhan na sinasabi mo, hindi lang to sa mga dilaw, sa mga simpatizer ng NPA, sa Pinklawan, isama mo na rin dyan yung administrasyon ni Bongbong Marcos. Yung mga dilawan na yan, napaka-ipokrito ng mga yan, yung mga Pinklawan na yan. Bakit ang tatahimik nyo ngayon sa issue ni Risa? Tapos kaiingay nyo pag ang usapan si Sara, habol kayo ng habol. Mga double standard kayo, mga Pinklawan. Kahit man lang, may komentaryo kayo. May pabor kayo kay Risa or hindi. At least you take your side. Bakit ang tatahimik nyo, mga Pinklawan? Ang tanong, nagpapatahimik ba si Risa? Gaya ng sinasabi ni alias Rene? Yung katotohanan, handa po akong maglabas ng mga ebidensya, kaukulang ebidensya, papatunay na si Senador Risa ang pasimuno sa mga paninira kay Pastor Apollo Kibuloy. Yan ang sinasabi ko. Maglalabas to ng... Again, hindi yan lulutang na walang hawak na ebidensya. Mag-antay ka lang, Risa. Wait ka lang. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Ay nako, wait ka lang. Diba? Kaya lang, ang problema dito, nagpapatahimik. Sana ilabas nyo rin mainstream media. Labas nyo rin. Para dalawang side, nilalabas nyo. Hindi yung kaya lang magpa-preskon at may posisyon at may yaman lang ang kaya nyong ilabas ang balita. Patunayan nyo na kayo ay walang kinikilingan, hindi kayo bias. At handa po akong sa anumang mga legal na proseso. Senador Risa. Kita mo ha? Handa siya sa legal na proseso. Anong ibig sabihin? Handa siya sa demanda. So wag ka nagfo-focus dun sa nagbabalita, Risa. Mag-focus ka kay Atty. Topacio at kay alias Rene. Paharapin ka. Magdemanda ka kaliwat kanan. Hindi ako nag-text ng anuman sa'yo. Wag mo na akong gamitin sa mga kasinungalingan mo. Kaya Ano sabi? Hindi ako nag-text sa'yo. Akong gamitin sa mga kasinungalingan anuman sa'yo. Hindi ako nag-text ng anuman sa'yo. Hindi ako nag-text ng anuman sa'yo. So yan ulit ha. Contradicting sila. Sinasabi niya, si alias Rene tinitext pa siya. Si alias Rene naman sinasabi, hindi siya nag-text ng kung ano pa man. Madali naman kasi mag-fabricate eh. Baguhin mo lang yung date ng cellphone mo. Tapos, maglalagay ka. Baguhin mo lang yung date, tapos maglalagay ka ng kung sino ipagme-message mo. Diba? Pero pagdating sa husgado, sa korte, may patunay na yan. Maglalabasan na yan. Alam nyo, tama rito si Coach Oli. Madali lang gumawa ng ebidensya, lalo na dyan sa cellphone. Pwede namang hindi talaga si alias Rene yung nagte-text. Pwedeng ginagamit lang yung kanyang pangalan, inisyuhan siya ng ibang number, pero meron talaga yung personal na cellphone number. Baka nga dito, yun yung hawak na ebidensya ni alias Rene. Kaya malakas din ang loob niya na pasinungalingan yung mga sinasabi ni Ontiveros doon sa press con niya na naglabas ng ebidensya na siya raw, itong si alias Rene raw yung nangungulit para magbigyan siya ng pera nito ni Ontiveros. Kaya nga, napakaganda nito gawin na sinasabi nga ni Atty. Topacio na
mag-file ng ethics complaint itong si Atty. Torion sa Senado para kastiguhin na 'tong si Hontiveros. At the same time, magsagawa na rin itong si Senator Bato, si Senator Bongo kasi gusto siyang itong dalawang 'to gustong idamay ni Hontiveros nung Senate hearing nung tumistigo itong si Alias Rene. Kaya dapat kalampagin natin itong mga senador na sinasabing ang gustong idawit dahil pinepersonal na sila ni Hontiveros. Dapat hindi na nila to palagpasin at talagang gawan na nila ng aksyon. Kasi kung ang aantayin natin dito o yung aantayin nila rito yung, na maidemanda itong si Hontiveros, medyo malabo po yan. Hanggat hindi dumadaan niya sa Ethics Committee ng Senado, walang mangyayaring aksyon. Ang problema, sino ba yung may hawak ng Ethics Committee niya sa Senado? So hindi natin alam na or kung alam man natin, kaya ba niyang alam yun, kaya niya bang kastiguin yung kapwa niya senador? Kaya nga nananawagan tayo rito kay Senator Bato de la Rosa na huwag nang magpaligoy-ligoy pa. Gaya nga sinabi ni Atty. Topacio, china-challenge niya itong si Hontiveros na idemanda siya. Pero malamang sa malamang hindi gagawin ni Hontiveros yan dahil para siyang kumain ng bubog pag ginawa niya yung hamon ni Topacio. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.